Sabi po sa awit 84, mahal ko ang iyong templo o makapangyarihang Yahweh, nasasabik ang lingkod mo na sa templo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo mga maya'y nagpupugad, maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar, O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Mapalad na masasabi sila'y dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Dito po sinasabi, ang mga ibon ay layang-laya sa templo po ay nagagalak. Mas mapalad po tayo sa mga ibon. Amen? Tayo po ay kalarawan ng Diyos at tayo po ay binigyan ng Diyos ng buhay, hindi katulad ng mga hayop. Kaya po, mas dapat tayong magalak, magpuri, magparangal sa ating pong Diyos. Amen po ba doon? Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay special day because it's God's day. Ito po ay pahingahan natin sa presensya ng Diyos. Sa 6 na araw na ating pong paggawa, sa ating kaabalahanan, tayo po ay pagod, ang ating katawan ay pagod. Ngayon naman po ay panahon para yung ating kaluluwa sa piling ng ating Panginoon. Mamaya po, nawa, habang umaawit tayo, habang tayo sumasayaw, tandaan po natin sa Panginoon po natin ginagawa yon. At ang nanunood po sa atin ay ang Panginoon. Ano man ang gawin natin, kung ikaw po ay matamlay, hindi po para sa Panginoon yon. Kundi ang Panginoon po dapat magalak-galak, buong galak tayong nagsasaya, nagpupuri po para sa Kanya. Kasi po karapat-dapat ang Diyos na papurihan at parangalan. Amen po? Amen? Ang buhay po natin ay binibigay niya kalakasan. Lahat ng meron tayo ay sa Panginoon po lahat ng galing. Kaya marapat lamang siyang papurihan, sayawan, awitan at parangalan sa ating buhay. Amen po? Tayo po ay buhay. Binigyan niya tayo ng another day sa umagang ito. At tayo po ay dapat masigla na sumasamba sa Panginoon. Amen? So mamaya po, tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon. And then po, tayo rin po ay magbibigay para sa Panginoon. And yung mga ating pong bisita ay welcome po natin mamaya. Salamat po sa ating lahat na naririto. Tayo po ay binayaan ng Diyos ng panibagong buhay para po siya ay parangalan. Tayo pong lahat ay mananalangin, ating pong ipikit ang ating mga mata at anyayahan ng presensya ng Panginoon. Maraming Diyos na pagkapangyarihan sa lahat, kami po ay sama-samang nagbabalik ng papurit pa sa salamat. Salamat Panginoon sa panibagong umaga, sa araw na ito na kami ay iyong pinagkalooban ng iyong biyaya. Salamat Panginoon sa dadaang maghapon na ito na anuman po ang aming tanggapin ay amin na pong tinataas sa inyo at pinagpapasalamat. Salamat po Panginoon sa umagang ito na ang bawat isa ay dinala mo sa lugar na ito upang kami ay balik sa inyo ng mataas na papurit pagsamba. Amin pong idinudulog yung aming mga buhay. Kami po ay muli mong linisin, Panginoon. Alisin mo po yung mga kabigatan namin, kung ano man yung mga suliranin o problema na aming daladala, ay kayo pong magbigay ng kapahingahan at mga kasagutan dito, Panginoon. Amin pong ibinubukas yung aming puso at isipan sa salita mo na aming tatanggapin sa umagang ito ay maging kalakasan po ng hindi lamang po ng aming physical na katawan nito, Panginoon, kundi lalong-lalo na, Panginoon, yung aming spiritual na buhay ay ikaw ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na kami po ay lumabas na iyong sambahan na hindi po namin baon ang tuwa at kagalakan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po at ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Come on. Malakas po na papuri ang ialay natin sa ating Diyos na buhay. Oh, hallelujah, Lord Jesus. We welcome your name, Lord Jesus. Come on. Atin pong ipagdiwang ang kaligtasan
sama-sama po tayong umawit sa Panginoon ng may galak sa ating mga puso. Thank you, Lord. Kagalakan sa puso'y umaapaw, hindi maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Come on! Ipagdiwang po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Minsan pa po, kagalakan. Kagalakan sa puso'y umaapaw, na di maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala'y napatawad. Pagdiriwang, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Hallelujah! Come on! Ipagdiwang natin ang pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay. Pinagdiriwang ka. Come on! Palakpak po natin ang ating mga kamay. Bigyan po natin ng papuri ang Panginoon. Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Hey! Pinagdiriwang ka, come on, sing! Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang, come on! Pinagdiriwang yes, Lord! Tulad talaga, O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka. Pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wagas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang ka namin, O Jesus. Come on! Malakas po na papuri sa ating Diyos na buhay, ating Diyos na walang katulad. Oh, hallelujah, Lord Jesus. We praise you, Lord. We worship your name, Lord Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord Jesus. Tunay, Panginoon,
Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na nakamit namin sa pamamagitan ng iyong pangalan, Lord Jesus. Tunay, Panginoon, sa mga oras na to, kami pong lahat ay lumalapit, nagsusumamo, at nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. Come on. Ibukas po natin ang ating buhay, ang ating puso, at papasukin po natin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, sa lahat ng bagay ng ginagawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Come on, church. Ibukas mo natin ang ating puso, ang ating buhay. At anyayahan po natin ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Tunay na karapat-dapat ang Panginoon sa lahat ng papuri, sa lahat ng pasasalamat at pagsamba. Yes, Lord Jesus. We praise your name, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa buhay. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa mga ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa himala, sa lakasan, Panginoon. Tunay, Panginoon, na kayo lamang aming pupurihin, ang aming sasambahin, Panginoon, sa mga oras na to. Yes, Lord Jesus. Tunay na karapat-dapat ka, Panginoon, na makatanggap ng mapapuri, pasasalamat at pagsamba. Come on, church. Awitan po natin ang Panginoon na nagmumula sa ating mga puso. Thank you, Lord Jesus. I worship your name, Lord. Jesus, ang buhay mo'y naging daan sa kalayaang natatamo. Ang buhay ko'y sa'yo, aawitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Come on, sing for Jesus. Ang kasalanan ko'y pinatawad na, walang hanggang pag-ibig mo, biyaya mo, Panginoon. Biyaya mo'y sapat, awitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo, karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo,
dapat ang ngalan mo, karapat dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Aming Diyos Ama, itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila ang pagkaman. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila ang pangalan mo. Oh Diyos, oh Diyos, come on, purihin mo ang Panginoon. Dakila ka, karapat dapat ang ngalan mo, karapat dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat dapat ang ngalan mo, karapat dapat ka. Come on, karapat dapat, karapat dapat ang ngalan mo, karapat dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat dapat ang ngalan mo, karapat dapat ka, papuri ko'y itatanghal. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, kalwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila ang pangalan mo, Panginoon. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila ang Minsan pa, pangalan mo. itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko, dakila ang pangalan mo. Oh,
Purihan mo ang Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Tunay, Panginoon, na itatakhan namin ang iyong dakilang pangalan. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Oh, hallelujah, come on. Malakas na papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Okay, good morning po sa ating lahat and welcome po sa ating mga first-timer. Palakpakan nga po natin muli yung Abraham at saka po Esther Network. Yung malakas pong palakpak. Yan, purihin po ang Panginoon. Welcome po sa ating mga bisita at bibilisan ko lang po yung pangaral para po meron pa po kayong time para po sa fellowship maya-maya. So yung po mga first-timer, wag muna po kayong uling aalis kasi po meron naman pong inihanda sa inyong konting fellowship yung po mga nag-invite po sa inyo. Okay? So ngayon po, kaya po namin kayo in-invite, una sa lahat, para magkakilala tayo. No po? So kilalanin nyo kami, kikilalanin po namin kayo. Pero meron pong pinaka-espesyal na gusto po naming ipakilala sa bawat isa sa inyo. Alam ko, yung iba, ay kilala ko na yan, si Jesus. Di ba? Pero mas maganda po, mas lalo pa po natin siyang kilalanin. So dito po sa DCC, every Sunday, we worship Jesus. At gusto po namin, hindi lang po namin sinasamba ang Panginoong Hesus, kundi si Jesus ay dapat pinoproklama para makilala ng mga tao. Alam po ba ninyo sa huling panahon, marami po yung posible magsisi sa huli. Kasi po, sasabihin nila, bakit nga ba naparito ang tagapagligtas pero hindi ko siya kinilalang mabuti? So we are here, the Disisinian family. Wala po kaming ibang hangad kundi makilala nyo ang Panginoong Hesus na mabuti. Alam ko, maybe kilala natin si Jesus para kumbaga po parang isang religious image na meron pong kinikilala, may sinasamba, meron pinupuri ang mga tao. Pero kinakailangan po, hindi lang dapat nating kilala si Jesus, kundi alam natin kung ano ang tamang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Sabihin nga po natin lahat, Jesus, Lamb of God. Yeah, medyo lakasan pa po natin. Ulitin natin. Sabihin mo sa katabi mo, practice lang yon. Sabihin natin, Jesus, Lamb of God. Yan. Kinakanta po natin yan. Kordero ng Diyos. Di ba? Pero hindi po alam ng marami kung bakit po ba tinawag na Lamb of God ang Panginoong Hesus. O bakit ba tinagurian siyang Kordero ng Diyos? Iyon po yung gusto kong ipaliwanag po sa inyo ngayong umaga. Okay? So, nais ko lang po munang muli na dumulog tayo sa Panginoon saglit para ang salita ng Diyos ay ating pong matanggap. Yuko po lang po tayo pumikit. Panginoon, buksan mo ang aming puso so that we will understand the revelation of your word today. Dalangin ko po na patuloy na mahayag ang pangalan ng Panginoong Hesus, ang kanyang kadakilan, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan. At patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso at isipan to receive your last message in this world. And that is the Lord Jesus Christ. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Last week po, sinabi ko po ito sa inyo. Kung merong huling mensahe ang Diyos sa tao o sa sangkatauhan, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Okay? Kasi yung timeline po ng history ng mundo, dapat inaalam natin. Ano? So sa umpisa, merong creation. Okay? Pagkatapos so, merong tinatawag na
chosen nation. Ang Israel, nagpakahayag, nagpakilala ang Diyos na buhay o nag-iisa sa mga Israelita. Okay, yun po yung itinampok doon sa Old Testament. Then nung dumating po si Jesus, siya nga po ang last word o huling mensahe ng Diyos sa sangkatauhan. And we call it salvation. And tanong, bakit po ba nagkaroon ng salvation? Kasi po nagkaroon ng kasalanan ang tao, nahiwalay sa Diyos, kailangang magkaroon muli ng kaugnayan sa Diyos, kaya po ipinadala dito ang Panginoong Jesucristo. Now, the question is, anong susunod na timeline? Ang susunod na po, end of the world. Mawawasak na po ang mundo. Yan na po ang hinihintay natin. Okay? Pero dapat alam ng lahat ng tao that Jesus Christ is the last message. Okay? Alam ko po, maybe kilala na natin ang Panginoong Hesus sa iba't ibang kaparaanan, pero alam nyo ba na kailangang mapagtuunan talaga natin ng pansin o masiguro natin na si Jesus ay naging Lamb of God, naging handog para sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Para po sa ganon, hindi natin mapagsisihan sa bandang huli. Amen? So, meron pong dahilan, yan po yung aking tatalakay ngayon, bakit po tinaguri ang Lamb of God ang Panginoong Hesus. So, ganito po yan, dito po yan nagsimula yung ganiyang konsepto o kaisipan na mula sa Diyos. Sabi sa Levitico chapter 1 verse 2, sabi po sa Biblia, ito po yung mga talata na nasa Lumang Tipan, sabihin mo ito sa mga Israelita. So, ang timeline yan, after the creation, yung chosen nation, yung mga Israelita. Sabi diyan, kung may maghahandog kay Yahweh, ang dapat niyang ihandog ay baka, tupa, o kambing. So, mahalaga pong mga hayop ito. Yung pong mga Israelita ay inatasan ng Diyos na maghahandog po sila ng mga ganito pong hayop. So, sinama po natin yung tupa at nilagyan natin ng kumbaga, kulay red para makita ho ninyo na ganyan po ang utos o atas ng Diyos sa mga Israelita paano sumamba sa Panginoon nun. O, diyan po nagsimula yan. Diyan nag-ugat kung bakit tinawag na Lamb of God si Jesus. Okay? So, siya ay inihalintulan ang Panginoong Hesus sa handog. Bakit po kailangang ihandog si Jesus Christ? Wala pong po pwedeng makabura ng ating mga kasalanan. Iisang handog lang ang pwedeng makabura ng ating mga kasalanan. Ito pa po ang pinanggalingan niyan. Sa Levitico chapter 1 verse 10 to 13, ganito naman ang mababasa natin. Kung tupa o kambing ang ihahandog, kailangang ito'y lalaki rin at walang kapintasan. Take note walang kapintasan. Hindi pwedeng may sipon, hindi po pwedeng merong sakit, o hindi po pwedeng may bawas sa parte ng katawan ng mga tupa na ihahandog nila. Papatayin ito ng naghahandog sa harapan ni Yahweh sa gawing hilaga ng altar at ang dugo'y ibubuhos ng mga pari sa paligid ng altar. Tandaan nyo po itong mga atas sa mga Israelita kasi may kinalaman po ito sa nangyari sa Panginoong Hesus. Okay? Another verse ay verse 12 to 13. Sabi dyan, kakatayin niya ito at ihahanay ng pari sa ibabaw ng apoy sa altar ang mga piraso ng karne kasama ang ulo at taba, ang laman loob at mga paa ay dapat munang hugasan bago ilagay sa altar. Pagkatapos, ang lahat ay susunugin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Binasa ko lang po yung mga talatang yan para patunayan po sa inyo na noon po merong ginagawang paghahandog ang mga Israelita. Okay? Huwag na po natin munang pansinin yung ibang hayop. Mag-concentrate muna po tayo sa tupa. Kasi hindi naman sinabi na si Jesus ay cow of God. Okay? Hello, nandyan po ba kayo? At hindi rin po siya tinaguri ang goat of God, kundi tinagurian po siyang Lamb of God. Amen? Sabihin nga po natin, Jesus, Lamb of God. Siguro kung may dagdag na
katanungan pa kayo, bakit hindi baka? Bakit hindi kambing? Bakit tupa? Kasi nga po, actually, ang tupa po may kakaibang karakter, ano? Maamo. So, ganun po inilarawan ang Panginoong Hesukristo. Hindi ginamit ng Diyos ang ibang uri ng hayop, kundi tupa. Actually, tayo man, inihalin tulad po tayo sa tupa. Yun nga lang, ang tawag sa atin, lost sheep. Okay? So, may kaugnayan din po yon. Tayo po yung mga ligaw na tupa. Okay? Kita mo, hindi tayo inihalin tulad ng Diyos sa kambing na may sungay at nanunuwag. Inihalin tulad din tayo ng Diyos na mabait o kaya kagaya ng tupa. Yun nga lang naliligaw. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pala. Amen? Hindi naman ho tayo tinawag na lost goat. Di ba? O kaya lost dog. At least ang ano ng Bible, lost sheep, 'di ba? Ibig sabihin, may katinuan pa rin, no? Kumbaga, may kapakumbabaan pa rin. Okay po? Ngayon, bakit po ba naghahandog noon ng mga Israelita? Okay, ito po 'yon. Ang paghahandog po ng tupa, mag-concentrate lang po muna tayo sa tupa, no? Inutos ito ng Diyos sa mga Israelita bilang pag-alala ng kanilang mga kasalanan. So, alam naman po natin na lahat ng tao makasalanan. Huwag na nating isama muna yung lahat, mga Israelita muna. Kasi ang Diyos na si Yahweh ay nakikipag-ugnayan sa mga Israelita. So, alam yon ng mga Israelita na sila'y may kasalanan. So, hindi nila alam paano sila lalapit sa Diyos nun. Kaya po, binigyan na sila ng guideline ng Panginoon. Okay, ganito kayo lalapit. Kailangan may handog kayo, tupa, bilang pag-alaala na kayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya lang sabi doon, sa pamamagitan ng handog na ito, natatanggap sila ng Diyos. Okay? So pagka po may mga Israelita, maghahandog po sila ng tupa, sa paraan na yon, dalaway nangyayari, no? Inaalaala ng mga Israelita na sila'y makasalanan, sa Diyos naman, tinatanggap po hindi lang yung kanilang handog, pati po yung mga Israelita. But not totally natatanggal yung kasalanan. That's why, kailangan ng isa pang o natatanging paghahandog. Pero hindi na po literal na tupa. Kundi, yun nga ang tinatawag na Kordero ng Diyos o Lamb of God. Kaya po si Jesus Christ mula sa langit, bumaba po sa lupa at siya ang nagsilbing handog para sa ating mga kasalanan. Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoong Hesukristo? Okay? Ngayon, ang tanong, gusto ko munang iklaro sa inyo to, paano ba siya bilang handog, bilang Lamb of God, paano ba inihandog si Jesus Christ? Dapat po, well-informed tayo dyan. Okay? Isaiah 53, 7-8. Pwede po kayong makisabay ng basa sa akin, ha? Ganito po siya inihandog, ganito inilaan ang buhay ng Panginoong Hesus para sa iyo at para sa akin na mga makasalanan. Basahin po natin. 1, 2, ready, basa. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Yan. Kaya yung tanong po natin kanina, bakit inihalin tulad sa tupa at hindi po sa ibang hayop? Kasi po, ang kakaibang katangian ng tupa, hindi kumikibo. Gentle. Amen? Yung tupa po, pag pinapatay, hindi maingay. Are you with me? Diyan po inihalin tulad ang Panginoong Hesukristo. Actually, nandyan na po lahat sa verse 7 yung mga kasagutan ng mga tanong natin. Bakit siya tinaguri ang Lamb of God? Bakit sa tupa siya inihalin tulad? At papaano ba talaga pinanindigan ng Panginoong Hesus ang pagiging kordero ng Diyos?
Andyan na po lahat. Okay? Siya ay binugbog, pinahirapan, hindi kumibo, tulad siya ng tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit na gupitan. Actually po, yung larawan na yan ay atin pong mapagmamasdan nung si Jesucristo ay ipinapako po sa krus. Amen? Imagine ninyo, hinahampas siya, no? Yung mga tindi, yung sakit, kirot, hindi niya iniinda na pwede siyang magalit doon sa mga humampas sa kanya. Pero hindi po. Walang reklamo. Actually, the first word na binanggit ni Jesus Christ nung nakapako siya sa krus ay ano? Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen? Then, sabi ron sa verse 8, nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, ito po matindi, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Sandali po, kailangan i-meditate natin yan. Si Jesucristo daw po ay inihalin tulad sa tupa, isinakripisyo ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao, isinakripisyo ang kanyang buhay bilang handog para sa sangkatauhan. Pero anong ginawa daw ng sangkatauhan? Wala man lang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Sa panahon natin, pwedeng sabihin natin, wala man lang pumansin, wala man lang nagpahalaga. Are you with me? Are you with me? Alam nyo po, marami tayong pinapahalagaan sa buhay. Pamilya, ikinabubuhay natin, yung sarili nating buhay. Pero ang tanong ngayong umaga, paano mo naman pinapahalagahan si Jesus sa iyong buhay? Yan po ang magandang tanong, no? Na pwede po ninyong pag-isipan. Mahalaga po ang pamilya, di natin sinasabing hindi. Mahalaga po ang buhay natin, di natin sinasabing hindi. Mahalaga po ang mga ikinabubuhay natin, hindi natin sinasabing hindi. Pero sana lahat ng pinapahalagahan natin sa buhay, kasama na ang ating buhay, isa po man lang na mapahalagahan natin ay walang iba kundi ang ginawang pagsasakripisyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya po tayo nagsisimba kapag araw ng linggo. Yung iba po, again huwag niyo pong mamaliin ang aking sinasabi, mahalaga po ang trabaho. Pero hindi ho magandang tingnan na puro trabaho, trabaho, trabaho at walang nakaukol na panahon para sa namatay sa atin. Are you with me? Yun po yung hindi minsan maintindihan ng mga Kristiyano ng ibang mga tao. Bakit ba kailangang magsimba? To give thanks, to give glory, and to give honor to our Savior. Amen? Kasi alam nyo po, lahat ng bagay mawawala Mawawala ang mga mahal natin sa buhay. Mawawala ang mga ikinabubuhay natin. Mawawala ang lahat ng tinitingnan natin at pinapahalagahan natin dito sa mundo. Alam nyo ba kung sino yung hindi mawawala kung iyo siyang kikilalanin sa iyong buhay? Iyan po ay ang Panginoong Jesucristo. Kasi dito habang nabubuhay ka, sasamahan ka niya. At maging pagkait tayo humantong na sa huling hantungan ng buhay natin, meron pong eternal life at kasama pa rin natin ang Panginoong Jesucristo. Amen? Siya po yung hindi nang iiwan. Yung katabi mo, medyo nag-iiwan pa yan Sabi mo sa katabi mo, ikaw nga, nang iiwan ka minsan Di ba? Hello, nandyan po ba kayo? Pero ang Panginoong Jesus, never kang iiwan. Okay, yung Isaiah 53, ito lang po yan, Jesus sacrificed for us. Everybody say, Jesus
Next slide please. Sacrifice for us. So, nagsakripisyo si Kristo para sa atin. Are you with me? Are you with me? Alam nyo, tayo pong mga tao, meron tayong mga damdamin. Di ba? Isa pong example. Sample natin, mga magulang. Di ba yung mga magulang, nagsasakripisyo po yan para sa kanilang mga anak. Tama po, mali. Yung bang papawisan siya, sasabihin, gagawin ko ang lahat para makapag-aral o lumaki ang aking mga anak. Tapos po, ang mga damdamin ng mga magulang, yung bang pagka napalaki mo na, pagka napaaral mo na, hindi man lang magkatanaw ng utang na loob. Are you with me? Are you with me? Tapos may mga magdadramang mga magulang. Alam mo ba yung mga sakripisyo ko sa'yo? Hello, nandyan po ba kayo? Nandyan po ba kayo, mga nanay? Hello, mga tatay, nandyan ba kayo? Di ba? May mga ganun po tayo. Hindi naman po natin sabing bawal sa atin yun. Talagang natural po yun sa tao. My point here is, ano kaya yung damdamin ng Panginoong Hesus na nagsakripisyo ng lahat-lahat sa Kanya pagkatapos hindi natin pinag-ukulan ng pansin? Imaginein po natin yun. Di ba? Hindi lang po pawis. Okay? Hindi lang po dugo ang sinakripisyo. Buong-buong pagka-Diyos at pagkatao ni Jesus. Kasi si Kristo po, both 100% God and 100% human being. Amen? Meron siyang parehong ganon. At lahat ng lahat at lahat-lahat ng iyon, itinaya niya, isinakripisyo niya para sa atin. Are you with me? Pakitapik yung katabi, sana mapansin mo. Amen? Sana mapahalagahan mo. Okay? Ito yun So, dapat magkasunod to Jesus sacrifice for us. And then, pakilagay yung isang slide. Tapos, babaliwalain ng mga tao ang ginawang pagpapakasakit. It's hurt. Are you with me? Di ba? Sinampulan ko na nga po kayo doon sa mga damdamin ng mga magulang kapag may mga anak na hindi sanay tumanaw ng utang na loob. O kaya daanin natin sa mga example, mga kaibigan. Di ba? Yung kaibigan mong umasa sa'yo, di ba? Yung kaibigan mong tinulungan mo hanggang sa kahuli-hulihan, lahat ng tulong na ibigay mo, pagkatapos iniwan ka. O, di ba ang saklap? Are you with me? Di ba? Tapos magpo-post ka sa Facebook. Hindi naman binabasa nung kagalit mong kaibigan mo dati. Are you with me? Nandiyan po ba kayo? Tapos yung iba, inaway mo lahat dahil lang sa isang tao. So, yun yung mga damdamin na sinasabi ko lang po sa inyo. Ine-example ko lang po yun. Huwag niyong mamasamain. Okay? So, pero ang Diyos, hindi ganun ang damdamin. Hindi kagaya ng isang magulang na pwedeng humingi ng utang na loob sa anak. Hindi naman lahat. Ano po? Hindi rin si Jesus mayalin tulad sa mga kaibigan na talagang, kumbaga, kakalimutan ka na, aawayin ka pa. Hindi ganun si Jesus. Ang Panginoong Hesus, kahit siya'y baliwalain, kahit siya minsan ay hindi papansinin, gagawa pa rin siya ng paraan para i-win back ka ng Panginoong Hesukristo. Sapagkat ganon niya tayo kamahal. Pero take note lang mga kapatid, hindi na po uulitin na bababa po uli siya rito, mamamatay uli siya sa krus. Minsan lang po niya ginawa yon. Ang ginagawa po ngayon ng Panginoong Hesukristo, gumagamit siya ng mga taong nakakilala sa Kanya upang yung mga taong mailap pa kay Kristo ay maipakilala sa kanila. Kaya po namin din kayo ini-invite. Amen? Amen? Kaya po ang church palaging nag-iimbita ng mga kamag-anak, kapamilya, kakilala, kaibigan. Kumbaga, binibigyan po kayo ng chance na makilala nyo rin ang Panginoong Hesukristo sa inyong buhay. Amen?
Now, may question po ako dito. Kung hindi mo babaliwalain si Kristo, dapat i-honor mo. Amen? Amen. Sino po dito yung papipiliin kayo? Babaliwalain mo si Kristo o i-honor mo si Kristo? Hello? Taas ang kamay ng mga i-honor si Jesus Christ. Amen? Amen. So how to honor Christ in our life? Di ba? Dapat iyon ang direksyon natin. Nakalagay po dyan kanina, focus on Jesus. So isa pong pwede mong masabi na nagpo-focus ka kay Jesus, nagbibigay ka ng karangalan kay Kristo. Hindi mo siya binabaliwala, hindi mo siya isinasaysan tabi, kung talagang mahalaga sa iyo ang Panginoong Hesukristo. Okay? Ngayon, bibigyan ko muna po kayo ng talata pa uli. Dito tayo magko-concentrate sa mga talatang ito. Bakit mo siya i-honor? Basahin po natin, Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Yan po yung sinasabi ko, hindi na siya po pwedeng mamatay uli sa krus. Minsan lang po yun nangyari. At sapat na. Amen? Minsan siyang nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo at iyon po'y sapat na. Hindi kailangang ulit-ulitin. Sapat ang biyaya, sapat ang kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo upang yakapin ang lahat ng taong makasalanang tulad natin. Sabi diyan, hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Imagine ninyo, ang dami nating kasalanan. For example, 42 years old ka ngayon. So, at the age of 42, namuhay tayo sa pagiging makasalanan. Tapos biglang may nagsabi sa iyo na merong nagsakripisyo para sa iyo para burahin ang lahat ng kasalanan mo sa loob ng 42 taon. 42 years. Amen? Di ba ang ganda po ng balita na yon? Lahat ng kasalanan mo sa nakaraan, buburahin ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya po si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Verse 14, okay? Bigay ko rin po ito, Hebreo 9:14. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo, makinig po kayo dito mabuti, sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Naalala niyo po kanina yung requirements. Pag maghahandog po yung mga Israelita ng tupa, dapat walang kapintasan. Now, si Jesus Christ po ay perfect offering to save all human being because wala pong kapintasan si Kristo. Sa lahat po ng tao, siya lang yung nagkatawang tao na walang kasalanan. Alam nyo, di ba may mga kilala tayo, mabubuting mga tao? O ito, pastor, mabuting tao, pwede na sigurong mamatay ito para sa akin, pero makasalanan pa rin po yun. May depekto po tayong lahat because all of human being is a sinner. Walang isa man po sa ating karapat-dapat. Halimbawa, kung mahal na mahal mo yung asawa mo, sasabihin mo sa asawa mo, o sige, ako na mamamatay para sa mga kasalanan mo. Hindi po pwede. Kahit gaano kakatinong asawa, hindi mo pwedeng bayaran ang kasalanan ng asawa mo. Walang po pwede. Kaya po, ang perfect offering para pumaligtas ang sangkatauhan ay walang iba kundi si Jesucristo lamang. Siya lang ang nabuhay sa mundo na may katawang tao na wala pong kapintasan. Amen? Kasi po, ang katubusan ng ating mga kasalanan, kailangan po perfect yung handog. At nag-iisa lang ang perfect.
walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Yan. Nandyan po sa mga talatang yan, yung verse 12 na yan, tsaka po verse 14, yung iisa-isahin ko pong pupuntuin sa inyo. Bakit ba naging Lamb of God si Kristo? Ano ba ang halaga na inihandog niya ang kanyang buhay para sa atin? Okay? Number 1, eto po. Serve Him as we honor Him. How to honor Jesus? Kasi po yung iba, Pastor, kilala ko naman po si Jesus. Mula po pagkabata, kilala ko yan. Pinakilala po sa akin ng lola ko, pinakilala po ng nanay ko. Hindi yun ang tinatanong ko kung kilala mo si Jesus. Kasi ang tinatanong ko, naglingkod ka ba sa Kanya? Amen? Alam niyo po, nung bata pa ako, may ganitong kanta na uso. Sabi doon sa awit, the greatest thing in all my life is knowing Jesus. Ganun po yung lyrics. Ang pinakadakilang nangyari sa aking buhay ay yung makilala ko si Kristo. Are you with me? Pero take note, hindi po huminto doon. Kasi marami po, pag alam nilang, kilala ko na si Jesus, kilala din po ng mga bilanggo, kilala din po ng mga adik, dapat hindi ka humihinto doon sa pagkakilala. Tapos tinuloy po yung kanta. Sabi nung kanta, the greatest thing in all my life is loving you. Ang pinakadakilang nangyari sa buhay ko ay yung mahalin ko ang Panginoong Jesucristo. So, hindi lang po dapat pala nakikilala si Kristo. Dapat po pala minamahal din si Kristo. Amen? Tapos, hindi pa po huminto doon ang awit. Sabi ng awit, the greatest thing in all my life is serving you. Kasi, kung kilala mo, mamahalin mo, at dahil mahal mo, paglilingkuran mo. Amen? Amen? Halimbawa, yung anak mo, kinilala mong anak. Amen? Mahal mo ba yung anak mo? Amen? Di ba, halos lahat ng magulang, minamahal yung kanilang mga anak. Amen? Ngayon, pinaglilingkuran mo ba yung anak mo? Amen? So, ganun din po. Halimbawa, baligtarin naman natin. Yung mga anak naman, kinikilala mo ba yung magulang mo? Amen? Tapos, minamahal mo ba yung magulang mo? At pinaglilingkuran mo ba yung magulang mo? Sad to say, merong misang mga anak na mahal daw nila yung nanay ni tatay nila, pero hindi naman sinusunod, di pinaglilingkuran. Are you with me? Ganun po ang relasyon minsan kay Kristo. Kulang. Kilala si Jesus, mahal daw si Jesus, pero hindi kayang paglingkuran ang Panginoong Hesus. Are you with me? Sana, alam niyo po ba na si Jesus Christ, kaya po naging Lamb of God, kaya inihandog ang kanyang buhay. Balik mo anak yung verse 14. Tingnan niyo yung verse 14. Ha? Nandun yun eh. Tingnan niyo yung may kulay yellow. Sabi diyan, ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Sabi kasi nung iba, kasi pastor, mahirap maglingkod kay Jesus Christ, ang daming requirements. Take note. Yung pong requirements, para magkaroon tayo ng pagkakataon na maglingkod kay Kristo, ginawa na po ni Jesus nung siya'y nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Amen? Binigyan na po tayo ng great opportunity to know God, to love God, and to serve God. Tingnan niyo po yan, no? Para daw mahinto na yung mga gawaing walang kabuluhan, inihandog ni Kristo ang kanyang sarili at ang dugo niya luminis sa atin para tayo'y makapaglingkod sa Diyos. Amen. Nandyan po ba kayo, mga kapatid? So, how to honor Christ o how to honor Jesus in our life? Serve Him as we honor Him. Sana po lahat tayo dito sanay maglingkod sa Panginoon. I was called by God when I was 12 years old.
I received Jesus Christ as my Lord and my Savior. I served God at the age of my teenager, 16 years old. Lagi po ako nasa church. 17 years old, 18 years old, and 19 years old, I decided to become a preacher, to become a pastor. Nagtuturo po ako sa mga bata, nagtuturo po ako sa mga kabataan, nagtuturo po ako sa mga matatanda. I preach the Word of God. Why I do that? Because I know Jesus, and I love Jesus, and I serve Jesus Christ. Amen? Ikaw, ano kaya ang gagawin mo kay Jesus? Hanggang doon ka lang ba sa kilala mo siya? Sana dumating ka man lang sa second level na mahalin mo siya. At dumating ka doon sa peak level na paglilingkuran ko si Kristo. Kaya po yung iba, di ba, napapansin po nyo, hindi nyo maintindihan. Every Sunday, pupunta sa church. Namamasahe, nagbibigay sa simbahan, tumutulong sa gawain ng Panginoon. Yung iba pong mga tagalabas na simbahan, di nila maintindihan yung mga ganon. Huwag silang pakialaman kasi sila ay nakakilala kay Kristo, nagmahal kay Kristo, at naglilingkod kay Kristo. Kung ako po naman ang tatanungin nyo, I will not stop to serve my God. Huminto na yung iba, pero ako hindi hihinto. Amen? Pangalawa po, how to honor Jesus Christ. Ito maganda to. Sanctify our life and offer to Him. Yung iba po, pagka po nakakakita ng mga taga-simbahan, taong simbahan, o tingnan mo nagsisimba, sama-sama naman ng ugali. Di ba, may mga ganon, di ba? Okay? Mga nang-aasar. Pero alam nyo po, hindi po tayo nagsisimba para maging banal. Okay? Actually, ang paghahandog po ng dugo ni Kristo, yung kanyang pagsasakripisyo, iyon po ang nagpa-sanctify sa atin. Are you with me? Hindi po yung mga gawa natin lang ang nagpapabanal sa atin. Jesus Christ sanctified our life. Because of His life, because of His sacrifice at the cross, sinangtipay po ang buhay ng mga nananampalataya sa Kanya. Balikan mo anak yung verse 12. Sabi doon, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Okay? Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo. Bakit? Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Amen? We are sanctified by the blood of Jesus. We are sanctified by the sacrificial of the Lord Jesus Christ. Nung nagsakripisyo po siya sa krus ng Kalbaryo, sapat po iyon, mga kapatid. Hindi po yun kulang. Ngayon, sabi nung iba, balik natin anak doon sa point number 2, sanctify our life and offer Him. Pastor, bakit kailangan nating, okay na pala, namatay si Kristo para sa atin, binanal niya yung buhay natin, inialay yung kanyang dugo, namatay, nagsakripisyo siya para sa atin, bakit kailangan po tayong lumakad pa sa kabanalan? Alangan namang pinaliguan ka, tapos nagdumi ka. Are you with me? Alam nyo ba yung kwentong baboy? Meron pong baboy, dinala po sa parlor, ginupitan, inayos, pinaliguan, tinutbrush, nilinis ang mga kuko, nilinis lahat. Kaya lang nung makawala yung baboy, dahil nature niya, bumalik po sa pusali. Are you with me? Pakitapik yung katabi. Di ka naman baboy, di ba? Sorry for word, ha? Hello, amen? Alangan namang nilinis ka ni Kristo, pinaliguan ka ng kanyang dugo, tapos gusto mo ba magpakasama? I don't think so. Kung ganun po gagawin nyo,
Di ba kayo po, pag naligo kayo, ano ba gagawin nyo? Pag ba kayo naligo, pupunta ba uli kayo dun sa lugar na marumi? Ikaliligo nyo lang? Yun po ang sanctification. Dapat, dahil si Kristo ay Lamb of God, inihandog ang kanyang sarili, binanal niya tayo, nilinis niya ang buhay natin, parang pinaliguan tayo para mawala ang karumihan, dapat manatili po tayong malinis bilang pagpaparangal sa Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin si Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Sana na-gets natin. Amen? And last, surrender your whole life to Him. Alam niyo po ba si Jesus Christ, namatay po sa krus, inihandog ang kanyang buhay, may isa siyang gusto. Hindi lang yung dalawa. Yung paglingkuran siya, yung magpakabanal tayo, kundi ang gusto ng Panginoong Hesus, let us surrender our whole life to Him. Ang tanong ay bakit? Dito po ako magtatapos. Alam niyo po, ang kasaysayan ng tao ganito. Lahat po tayo, pag-aari po ng Diyos. Are you with me? Lahat tayo, galing tayo sa Diyos. Siyang lumikha sa atin. Kaya lang, may pagkakataon sa istorya ng buhay natin na inagaw po tayo ng kaaway mula sa Diyos. Kaya po nakapasok ang kasalanan, tinukso ng kaaway ni Satanas ang mga tao para maagaw sila sa Diyos. At binigyan ng chance ng tao si Satanas para maagaw tayo sa Diyos. Ito po, i-generalize na natin. Kasi baka akala nung iba, mga born again lang ang nagmamathematics. Halimbawa po, dito na lang sa Malolos, lahat na ng relihiyon, sabihin na natin, di po ba may simbahan? Sa bawat barangay, makikita nyo, hindi naman malayo, may simbahan naman eh. Di ba? Sabihin natin, hindi born again. Ibang relihiyon. Let's say, dito sa Dakila, may simbahan naman po ditong iba eh, kaysa sa born again. Tanong, nagsisimba ba sila lahat? Are you with me? Are they giving honor to the Savior? Di ba? Bakit ganon? Kahit ibang reliyon, hindi born again, ha? Sabi niya, alam niyo po, ano po ako eh. Ba't di ka nagsisimba? Mas umiinom ka pa pag linggo kaysa magsimba. Kung lahat lang ng relihiyosong mga tao, inakinilang may relihiyon sila, sabi ko nga, sa liit ng simbahan ditong isa, tapos ito rin, simbahan natin, di sana kung lahat ng tao dito, fully surrender talaga sa Savior, di punong-puno mga simbahan. Yan po, pagtakahan ninyo. O nga, ba't kahit ano namang relihiyon? Malapit na Pasko, malamang mapuno simbahan nila dahil sa bibingka. Are you with me? Bubuuin yung 9 na araw, magsisimba, kunwari. Paglinggo, hindi na naman. Tingnan nyo po yung malaking, alam nyo po ba, lahat ng iyan kagagawan ni Satanas. Ganito ang nilagay ni Satanas sa isipan ng mga tao. Okay lang na hindi ka magsimba, basta may relihiyon ka. Kung sana sa langit, iro-roll call yung relihiyon. O pila dito yung mga INC, pila dito yung mga Roman Catholic, pila dito mga born again. Sana ganon. Hindi po ganon eh. Ano ba mangyayari sa langit? Tatanungin lang ang bawat isang tao, hindi ko ano reliyon. Tatanungin po tayo, anong ginawa mo sa tagapagligtas? Did you surrender your life to Jesus? So kaya po, wag nyo nang hanapan yung ibang mga relihiyon din. Hindi nyo po sila mapagsisimba. Kasi po, hindi po sila fully surrender kay Jesus.
ang mga taong nananatili lang sa paglilingkod sa Diyos at nananatili lang sa kabanalan ng Diyos ay yung mga taong totoong nagsuko ng kanilang buhay at sarili sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Yan po yung tatlo na tatandaan nyo, how to honor Christ. Hindi ko po sinasabing pumunta kayo sa alin ba ang tamang reliyon, pastor. Walang tamang reliyon. Meron pong tamang relasyon. Amen? Sino po ba yung dapat tamang pakinggan na mangangaral? Okay? Majority ng mangangaral, may tama yan. Diba? Ang totoong mangangaral ay yung ipinapangaral si Kristo. Kaya kung hahanap kayo ng mga spiritual leader, ang hanapin nyo ay yung mga spiritual leader na ipinapakilala sa atin si Jesus. At si Jesus ang pangalang itinataas. Kasi kahit pa po maen ang lahat ng bagay dito sa mundo, matapos ang lahat, kay Jesucristo lamang pangalan ang itatanghal at itataas. Amen? Sabi sa awit, at ang lahat ng mga labi ay magsasabing si Jesus ay Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. So kayo po, magdesisyon kayo. Kilala nyo ba si Jesus Christ talaga? Siya ba ay tinuturing mong inihandog para sa iyo? Pero sana matutunan mo ring maglingkod sa Kanya. Matutunan mong patuloy na magpakabanal para kay Jesus. At matutunan mo na magsuko ng iyong buong buhay kay Kristo. Amen? Yan po yung tatlo na tatandaan natin. Tumayo po tayo mga kapatid. Tayo po'y umawit. Let us worship the Lord Jesus Christ and feel the presence of God in our midst. Hallelujah. Huwag po tayong maghanap ng kung ano lang lugar, simbahan, o reliyon. Ang hanapin natin ay ang Panginoong Jesucristo. At kapag nakilala natin at natanggap na natin si Jesus sa buhay natin, atin po siyang paglingkuran, patuloy po tayong magpakabanal, at patuloy po nating isurrender ang ating buong buhay sa Kanya. Sige po, tayo po'y umawit sa Panginoon. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Hallelujah. Thank you, Lord. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Sambitin po natin ang awit na ito para sa Panginoon. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising up again, now bless your name. You are my all in all.
Lahat pwedeng mapasayo. Pwede kang magkaroon ng pamilya, pwede kang magkaroon ng kabuhayan. Lahat po pwedeng mapasayo. Pero sana, huwag tayong magsisi sa bandang uli na lahat ng bagay ay nakamtan mo na sa mundo, pero meron kang pinakamalagang nakalimutan. And that is giving honor to the Lord Jesus Christ. I hope ngayong umaga, maunawaan mo ang ginawang pagsasakripisyo ni Kristo para sa atin. Bigyan mo siya ng karangalan, paglingkuran, patuloy na magpakabanal, at higit sa lahat, isuko natin ang ating buong buhay sa ating Panginoon. Taas mo natin ang ating mga kamay, and I will pray for you. Panginoong Hesus, tulungan niyo po kami na hindi lang po namin kayo makilala, kundi matutunan din po namin kayong mahalin hanggang sa kayo po ay aming mapaglingkuran. Salamat din po, Panginoong Hesus, dahil sa kabila ng aming pagiging marumi, kami makasalanan, hindi kami karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Pero dahil sa iyong dugo, inyo kaming nilinis, binanal niyo po kami. At dahil inyo po kaming binanal sa pamagitan ng iyong dugo, dalangin ko, Panginoon, na maunawaan namin na dapat naming panatilihin ang pagiging malinis sa inyong harapan sa tulong at patnubay ng banal na Espiritu. At higit sa lahat, Panginoon, turuan niyo kaming magsuko ng aming mga sarili sa inyo. Upang sa ganon, lahat ng bagay na may kaugnayan sa iyo, mga utos mo, mga bagay na nais mo na gawin namin, ay masundan po namin. Salamat, Panginoon. Maghari ka sa aming mga puso. Kilalanin ka namin, palagian pa sa aming mga buhay. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo ang kalwalatian. Idinadalangin ko, Panginoon, na sa aming pagtatapos, sa aming pagsamba, patuloy na ikaw, Panginoong Hesus, ang mahayag sa aming mga buhay at patuloy na ikaw ang maparangalan. Salamat po sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kalwalatian, sa ngalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you all. Tapos na po yung ating pagsamba. Pwede tayong magkamayan, pero yung po mga invite ng Abraham at Esther ay meron po katang fellowship kayo. God bless you all.